Matthew 27, verses 27 to 44. We shall be reading the word responsibly and on the last verse altogether. Matthew 27:27. Then the governor's soldier took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Above his head they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads. In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him. For he said, "I am the Son of God." Altogether, those who were crucifying him also gave insults to him. Praise be to God for the reading of His word. We will now be seated. Mag-aalas 12 na po noon, on the 6th hour, the Lord Jesus Christ was already hung on the cross, along with the two robbers. Damagdaman niya po ang hapdi ng kanyang mga sugat na kanyang tinanggap habang siya ay papunta doon sa Golgotha. Damdam na damdam niya ang koronang tinik sa kanyang ulo. Kung saan tumatalbos ang dugo, papunta sa kanyang mata, sa kanyang katawan. Hirap na hirap po siyang huminga. Inalabanan niya ang kanyang buhay. At habang siya'y nakabayubay doon sa pusang Kalbaryo, nakikita niya ang mga taong nasa kapaligiran. Mga tao na nais siyang ipanalangin sa pagdaratang yun. Nais siyang makita ng mga tao ay naunawaan kung bakit siya ay naroon. Subalit, hindi niya po yung makita. Naalala niya ang kanyang karanasan habang siya ay tinututya ng mga tao, habang siya ay pinagtatawanan ng mga sundalo na nagpapahirap sa kanya. Ang mga leaders na siyang humusga sa kanya ay naroon pa rin ang kanilang pagmamatigas. Bagamat nakita nila ang mga himala na ginawa ng Kristo, nakita nila paano niya binuhay ang patay na si Lazarus, paano niya pinadayas ang mga demonyo, subalit ang sabi ng mga religious leader, isa siya sa mga kampo nila, kaya niya nagagawa ito. Mga taong hindi naunawaan
hindi kinikilala kung sino si Kristo. At sa pagkataon, sinabi ng Panginoong Hesus, sinigaw niya sa kanyang ama mula doon sa krus ng Kalbaryo habang siya naghihirap. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Sa pagkataon po yun, para sa tao dapat hirap pong gawin ang padalangin ito. Ang natutunan po natin gawin ay yung tayo gumante. Subalit ang Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama, dahil sa naunawaan niya ang kanyang misyon, hindi siya po tumalikod sa layunin at sa kalooban ng Ama, na siya ay naroon sa sitwasyon noon upang ganapin ang kalooban ng Ama. At doon po naganap ang hula doon sa Isaiah chapter 53, verse 12. At sabi po doon sa second part, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. He was fulfilling the prophecy. And that's why sa ganang sitwasyon, hindi siya tumalikod sa kalooban ng Ama. And he did what is required of him para tuparin ang layunin kung bakit siya ay dumating. Actually, kaya-kaya niyang pigilan ang pagkataong iyon. At katulad doon sa Gethsemane, sabi niya, kung maaari lamang ay alisin mo ang cup na yun. Subalit sabi niya, not my will, but thy will be done. And so he was obedient to the Father, even unto death. And that prayer, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. It was a prayer uttered out of his love. Sapagkat alam na alam niya ang danger na kinakaharap ng mga taong nagpahirap sa kanya. God's wrath will be upon them kung hindi mapipigilan, kung hindi niya ipapanalangin ang forgiveness sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Actually, forgiveness cannot be forgiven, cannot be extended without repentance. At para sa mga taong mananatili sa hindi pagtanggap, hindi pagkilala sa ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo, then the wrath of God will be attended upon them. And we know the ignorance of the religious leader. Sapagkat kitang-kita nila ang mga ginawa ni Kristo, and yet they refuse to accept Him. Kilanli kung sino si Kristo. Kaya nga doon si habang nagtuturo, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, avoid these people, for they are doomed to hell, sapagkat they are the enemies of the cross. Subalit, sa paglalang ni Kristo, forgive them, for they do not know what they are doing, and it will be heard by the Father. Kung kikilanlin po natin ang ginawa ni Kristo ay para sa atin. Kung makikita po natin, mawawala po sa atin yung ignorance about who Jesus Christ is. Not only Apostle Paul experienced that. He was a blasphemer. He was a persecutor of the church. But he said, by God's mercy, because of my ignorance, ay naranasan niya po ang kahabagan ng Diyos. Ganun din po ang hinihiling niya at ang nais niyang makita sa atin matapos po. Makita natin kung ano ang ginawa ni Kristo, kung kikilanin po natin na ang kanyang sakripisyo ay para sa atin, then we will not experience the wrath of God. And we can see in His prayer the grace of God at ang pangailangan ng bawat isa sa atin.
We all forget. Sometimes we are forgetting who Jesus Christ in our lives. But the prayer of the Lord Jesus Christ still holds today. We can experience forgiveness kung kikilalin po natin lagi na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin. God's mercy is upon those who turn to Jesus in repentance. Purihin po, Panginoon. Praise God, purihin ang Panginoon sa pangalawang huling salita ng ating Panginoon na siya ay napayubay sa krus. Sabi dito sa matatagpuan natin sa Luke chapter 23 verse 43. And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." Purihin ang Panginoon. Kung titingnan natin itong few words of our Lord Jesus Christ dito sa Luke 23:43, makita natin kung paano ang Diyos ay iniibig tayo, kung paano ang how great is the love of God in our lives. Imagine, kung titingnan natin yung dalawang criminal na nabayubay doon sa cross, ay makita natin yung una dito, makita natin na siya ay nandun sa nakabayubay sa cross. Sabi niya, "If you are the Christ, save yourself and us." Ito po ang sinabi ng criminal na kasama ng ating Panginoon doon sa cross. No? Ang hinanais po yung unang criminal dito ay siya ay maligtas, siya ay maka-escape doon sa kanyang ginawang kasalanan. No? Yun po ang hinanais niya. Pero yung pangalawang criminal dito, makita natin yung kanyang pagbabalik loob. Makita natin that he is guilty of what he done evil. No? Nandun yung kanyang pagsisisi, pagbabalik loob sa ating Panginoon. No? Mabasa natin sa 40 hanggang sa 42, ang sinabi ng pangalawang criminal doon, na makita natin na siya sa kanyang pagkakasala sa ating Panginoon, sa kakasala sa kanyang mga ginawa, ay nandun ang kanyang yung pagkatakot sa Diyos of what He has done wrong. Nandun yung kanyang nakita the righteousness of our Lord Jesus Christ na nabayubay sa cross. Pero sa kanyang sarili, nakita na siya ay karapat-dapat lamang na siya ay maparusahan. Karapat-dapat na tanggapin yung kanyang parusa sa kanyang mga ginawang kasalanan. Ngunit sa bandang huling kanyang sinabi dito, sa 42 mabasa natin, and he said, "Lord, remember me when you come to your kingdom." Ito po ang sinabi ng yung pangalawang criminal dito. Kung titignan natin dito, besides sa kanyang nagawang kasalanan na siya ay tinatanggap niya, ang katotohanan na siya ay parusahan sa kanyang kasalanan, ay kanyang inilipa ay lumapit sa ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa kanyang mga huling hininga sa ating Panginoon ang kanyang buhay. No? Ito po ang kanyang sinabi, "Remember me when you come into your kingdom." Pinagkatiwala ang kanyang buhay na ang kanyang pag-asa lamang na makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang ating Panginoon Kristo na nandoon sa cross sa bundok Kalbaryo. His hope is in our Lord Jesus Christ on the cross. At makita natin yung katugunan ng ating Panginoon dito. Makita natin yung katugunan ng ating Panginoon dito na sa
sabi ng ating Panginoon doon sa sinabi ng criminal, pangalawang criminal, he assuredly, sabi ko, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Ang isang nandun na naghihirap, kung titignan natin ang ating Panginoon sa Kristo, siya ay walang tulog magdamag. He was tortured, he was wounded, he was nailed on the cross. Pero yung repentant person, the repentant sinner na lumapit sa Kanya, ay hindi niya hinayaan na siya ay patuloy na mamahusgahan sa kamatayan, mahusgahan that he will be in eternal day, kundi our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon mismo ang nagsabi at assured him tungkol sa katotohanan that sabi niya ganoon, today you will be with me in paradise. No? Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That even in that criminal, nakarapat-dapat na maparusahan, kung nandun ang tunay na pagbabalik loob sa ating Panginoong Jesucristo, pagbabalik loob sa Diyos, ay nandun ang ating Diyos nakahanda sa Kanyang pagpapatawan. At nandun ang Kanyang assurance that He will be with Him in His paradise. Yun po ang ninanais ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay makapanayam doon sa Kanyang kaharian. Mula't simula pa, yun po ang nais ng ating Panginoon. And He did it all on the cross. Nasa atin na yun kung ating tatanggapin of what Jesus Christ done in our lives. Ang ikatlong salita na winika ng ating Panginoon Jesus. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Doon sa cross, sa bundok ng Kalbaryo, maraming tao na nakapaligid doon. Iba-ibang layunin. Yung iba ay, sabihin natin, nag-uusyoso lamang. Yung iba ay naghihintay kung anong magaganap na susunod. At yung iba ay may panunuyan. At meron doon mga sundalo na nagbabantay sa mga nakapako sa krus. At meron doon 4 na kababaihan, si Maria Magdalena, Maria na ina ng ating Panginoong Jesus, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Salome na kapatid ni Virgin Mary, kasama si Apostle John. So, tingnan natin kung ano ang kahulugan ng krus para sa kanila. Subalit bago yung tatanungin ko kayo, para sa inyo, kung kayo ay nandoon sa paanan ng krus sa bundok ng Kalbaryo, what does it mean for you to be near the cross? Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang kahulugan para sa inyo? Tingnan natin yung nandoon na 3 kababaihan. Una si Maria Magdalena. Para sa kanya ang cross ay cross of redemption. Bakit? Sino ba si Maria Magdalena? Siya yung pinatawad o nilinis ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay inaalipin ni Satanas. Nasa trikala siya ng kasalanan. Kaya nung nandun sa oras na yan, nakita niya na nakabayubay ang ating Panginoong Jesus. Nakita niya kung ano ang kahalagahan ng kabayaran ng kanyang katubusan. Ganon din naman tayo. Makikita natin na kinakailangan mamatay ang ating Panginoong Jesus upang tayo na namatay sa kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, si Salome. Sino si Salome? Siya yung ina na lumapit sa ating Panginoong Jesus patungkol sa kanyang 2 anak na si Santiago at si Juan.
And He is asking for thrones para sa kanyang dalawang anak na ito. Hindi niya nakita kung ano yung kahalagahan ng true reward. So there must be suffering so that you can have the throne. Kaya dito makikita natin na yung kanyang request, yung kanyang panalangin, ay punong-puno ng pagkamakasarili. Punong-puno ng pride. Punong-puno ng pagmamataas. Walang kababaang loob. Kaya dito makikita natin na kung walang paghihirap, walang korona. Gayon din naman ang ating Panginoong Hesus. Para makamtan niya yung trono sa kalangitan, kailangan daanan niya yung sufferings dahil nang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amang nasa langit. He has to drink that cup of sufferings. Si Mary, na ina ng ating Panginoong Hesus, merong isang tao lamang na pwedeng makatulong sa ating Panginoong Hesus sa oras na yan. Walang iba kundi ang kanyang ina. Kung umagitna lamang siya doon sa harapan ng mga sundalong Romano o doon sa palasyo ni Herodes at ni Pilato at sabihin niya sa karamihan na walang kasalanan niyang anak ko, lahat ng sinabi niya sa inyo ay pawang kasinungalingan. Pero hindi niya ginawa yun. She remained silent. And that silence means a testimony that Jesus is the Son of God who became flesh. Diyos na nagkatawang tao. Pero sa kabila noon, nung nakabayubay ang ating Panginoong Hesus, He still rewarded His mother. Nung makita niya si Juan at ang kanyang ina na nandoon sa krus, ang sabi niya, "Woman, here is your son." Bilang ganti, dahil alam niya na papanaw siya sa mundong ito, ipinagkaloob niya ang kanyang pinakamamahal na disipulo na si Juan sa kanyang ina. At nung ding oras na yon, nung ding araw na yan, ang sabi niya, dinala niya si Maria at doon kasama niya na namumuhay sa kanilang tahanan. Siyang mag-aaruga on behalf of our Lord Jesus Christ. Panghuli, si Juan. Ano kaya ang kahulugan ng krus para kay Juan? Alam natin si Juan, siya yung pinakamalapit na disipulo ng ating Panginoong Hesus. Para sa kanya, ang krus is a cross of responsibility. Bakit? Kasi alam ng ating Panginoong Hesus na nung oras na yan, mawawala na siya sa mundong ito. At walang mangangalaga sa kanyang ina. Walang makakasama ang kanyang ina. Kung kaya't narito nung makita niya si Juan, ay binigay niya ng responsibilidad. Nang sabi niya, para sa akin, mula ngayon, ikaw na ang mag-aaruga sa aking ina. Dadalhin mo siya sa iyong tahanan, poproteksyonan mo siya, aalagaan mo siya. So nandun yung responsibilidad na ipinagkaloob kay Juan. Kaya para sa kanya ang cross is a cross of responsibility. Ngayon, para sa atin, ano bang kahulugan ng cross para sa atin? Ganon din ba kay Juan? Yes, mga kapatid. Tayong lahat ay binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoong Hesus. Bilang pagmamahal o mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa Kanya. Yes, near the cross, this is what Jesus wants us to do. Dahil doon sa cross na yon, there is the cross of redemption, the cross of rebuke, the cross of reward, and the cross of responsibility. Praise God. Hello, nandiyan po ba kayo? Ang ikaapat na wika ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo ay makikita natin doon sa Matthew 27 verse 46. Ang sabi po doon, na
Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagkatapos ng winika ng ating Panginoon Jesus ang tatlong wika, makikita po natin ng buong paligid of that time ay maliwanag pa. Nung winika niya po sa unang wika niya po sa mga nag-alipusta sa Kanya, sa mga nagpapako sa Kanya, ang sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Pangalawang wika niya sa mga katabi niyang napako sa krus. At kung titignan po natin ng isa doon, ay nandun pa rin ang pag-aalipusta sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang isa, ang sabi niya, alalahanin mo ako, Hesus, kung ikaw ay naghahari na. At ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ngayon din isasama kita sa parekso. Pangatlong wika ang sabi niya sa kanyang ina na naroon, Woman, here is your son. Mother, here is your son. Ito po yung pang-apat na wika niya. At kung titignan po natin doon sa Matthew chapter 27 verse 45, mula sa tanghaling tapat, nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Makikita po natin ang tatlong bagay dito. Kung titignan po natin, ay may kadiliman, nagkaroon ng kadiliman. Ano po ang kadiliman po ito? Sinisimbolo na ang kasalanan ng sanlibutan. Ito po ay judgment ng God sa sanlibutan. Na pagkatapos na ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ang sanlibutan ay nasa kadiliman. Nalayo sa Diyos. At dahil sa ating ignorance, dahil sa pagwawalang kaalaman, tayo ay nahiwalay sa Diyos. And this is the judgment of God. Kung kaya nagkaroon ng kadiliman on that time sa panahon noon. Pangalawa, nagkaroon po ng katahimikan. There is silence. Habang ang ating Panginoon Hesus ay nakabayumay sa krus, pasan-pasan niya ang ating mga kasalanan. Ang aking kasalanan, ang iyong kasalanan, ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kung kaya, makikita po natin, ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ito po yung original na sabi ng ating Panginoon Hesus. Na ang ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Dahil sa bigat ng ating kasalanan, ipinasan sa Kanya ng Diyos. Sumigaw siya, my God, why have you forsaken me? Pangatlo, sabi po, nagkaroon po ng distansya. There is distance between God and His Son, Jesus Christ. Bakit po? Dahil sa kasalanan. We know that our God is a holy God. Galit po siya sa kasalanan. Ni ayaw niyang tignan ang kanyang anak sa panahon po yun, sa oras po na yun. Dahil ipinasan sa kanya yung ating mga kasalanan. At habang siya ay nakabayubay doon, tahimik po siya. At iniisip niya na ang Panginoon ay naiwalay sa kanya. Ngunit ginawa niya po ito, nawalay ang Diyos upang minsan pa tayo ay hindi maiwalay sa Kanya. So there is darkness, there is silence, there is distance. Nagkaroon ng kadiliman upang minsan pa na tayo ay nakasumpong ng kaligtasan ay makamtan po natin ang kaliwanagan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tumahimik siya upang hindi tayo manahimik na tayo ay nakakilala na sa Panginoon upang minsan pa
ay may bahagi po natin ang ginawa ng Diyos. Hindi tayo manatiling manahimik. Dahil nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, gayon na lamang yung ating kasiglahan, gayon na lamang ang ating pagsisigaw, "Yes, Lord, nakilala kita." Dumistansya po siya upang tayo ay hindi mawalay sa Kanya. Dahil ang pangako niya, "I will never leave you, nor forsake you." My God, why have you forsaken me? Sabi ng Panginoon, upang hindi ka mawalay sa Kanya. Na tayo ay nagkaroon na ng pakikipag-isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Ang ilan doon ay nakatayo. Narinig nila ang sinabi ni Jesus. Tinatawag niya si Elias. Na ang sabi nila, baka pwedeng tulungan si Elias. Tulungan siya para ba? Pero hindi po. Marami pong nakarinig doon at marami din nakarinig ang salita ng Panginoon. Ngunit iilan ang nakakaunawa. Ngunit sa hapon po na ito ay naunawahan po natin ang ginawa ng Diyos. Narinig po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Narinig po natin na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay dahil sa pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Marami pa pong hindi nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Marami pa pong hindi nakaunawa ang tungkol sa pagpapako sa ating Panginoon, tungkol sa kamatayan ni Kristo. Mananahimik po ba tayo? Praise God. Ang panglimang wika ng ating Panginoong Yesus habang siya nakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Ako ay nauuhaw. Marahil ang Panginoong Hesus that time ay literal talagang nauuhaw ang Panginoong Hesus. At maunawaan natin na mula sa kanyang lalakad papunta doon sa Golgotha, dala-dala at pasan-pasan niya ang krus na mabigat at hanggang sa dumating doon sa lugar na kung saan siya ay nakabayubay. At pwede natin larawan ang kaniyang kauhawan katulad ng isang atleta na kapag malapit na doon sa finishing line at habang nandun na sa finishing line, gawin niya ang lahat ng makakayanan upang siya ay makauna at kanyang marating kung saan yung tali upang siya ay maging panalo doon sa laban o doon sa laro, mga kapatid. I'm sure pagkatapos na makamit niya ang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagbigay ng gusto o ng lakas, binigay niya ang buong buo, mga kapatid. I'm sure ang kanyang mararanasan ay sobrang uhaw. Doon na niya mararamdaman yung karanasan o yung kauhawan na hindi niya naramdaman noong siya pa ay tumatakbo. Sapagkat ang nasa isip niya, ang nasa kanyang puso, mga kapatid, kailangan kong gawin ito, kailangan kong manalo. Ngunit sa pagkatapos o pagkaraan na siya ay makalagpas na doon na lang niya mararamdaman yung kauhawan na hindi niya naramdaman noong siya ay tumatakbo pa lamang. Ang Panginoong Hesus ay may dalawang bagay kung bakit niya sinabi ang mga katagang ito na uuhaw ako. Kung ating titingnan, ang sabi ng talata, later knowing that all was now completed. Alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesus na lahat ng ipinagawa sa Kanya ng Kanyang Ama ay nagawa na niya. Sapagkat even before the conception ng Diyos Ama,
na siya ay ipapadala at iligtas ang buong sambayanan, alam na ng Panginoong Hesus doon pa lamang sapagkat kasama na siya ng Diyos. Ipinadala lang siya ng kanyang Ama. Tama? Kumbaga, ang plano pa lang, bago pa lang pinaplano ng Ama, alam na ng Panginoong Hesus kung ano ang kanyang daraanan. Alam na ng Panginoong Hesus kung saan siya hahantong. Even before the conception ng Panginoong Diyos Ama na siya ipapadala, alam na alam ng Panginoong Hesus. Kung kaya, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang sabi niya, "My food is to do the will of my Father." Alam din ng Panginoong Hesus, He was obedient doon sa ipinapautos o ipinagawa sa kanya ng Ama. Kung kaya hindi siya gumawa ng anumang hindi ayon doon sa ipinagkaloob o ipinagawa sa kanya ng Ama. At wala siyang hinahangad, wala siyang inaasam, mga kapatid, kundi sundin kung ano yung kalooban ng Diyos Ama. At pangalawang dahilan kung bakit nasabi niya ang mga katagang ito, so that the Scripture will be fulfilled. Ang buong aklat o ang buong kasulatan, ang buong Biblia, mga kapatid, ay hindi kumpleto kung wala ang katagang ito, mga kapatid. At hindi kumpleto kung hindi nasabi ng Panginoong Hesus ang katagang nauuhaw ako. Marahil siya nauuhaw, literal, mga kapatid. Ngunit ang Panginoong Hesus ay nauuhaw doon sa ipinagawa sa kanya ng Diyos Ama. Nauuhaw na magbigay ng pagmamahal doon sa kanyang Diyos Ama. Nauuhaw na sa kabila ng kanyang suffering, mga kapatid. Ang buong bayan na kanyang minamahal ay balang araw makasama niya doon sa kanyang kaharian. Nauuhaw siya, mga kapatid, sa pagmamahal. Hanggang sa ngayon, ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa pagmamahal. Ikaw at ako ay nintay ng Diyos. Kung kailan tayo lumapit sa Kanya at uminom ng tubig na Kanyang inaalok. Nang ang Panginoong Hesus kausap niya ang babaeng Samaritana, ang sabi niya doon sa babaeng Samaritana, ang tubig na ibigay sa akin, ang sino mang uminom nito ay mauuhaw muli. Ang sabi ng Panginoon Hesus, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa iyo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nauuhaw siya sa iyo, sa akin, sa pagmamahal, sa paglilingkod, at sa kapwa, mga kapatid. Kailan ba tayo nauuhaw na yung iba ay makapanumbalik pa sa Diyos? Nauuhaw siya, mga kapatid. Kung paano ang Diyos nauuhaw para makamtan natin ang kaligtasan, ikaw at ako, mga kapatid, kailangan makamtan o masumpungan mo na ikaw ay nauuhaw na sa pagmamahal ng Diyos. Pangako ng Diyos, ang tubig na Kanyang ibibigay sa atin ay hindi na tayo kailanman mauuhaw. Amen. Praise God. Isang itin mo na kayo niya. Pa-serious. Praise God. So, sabi, the purpose of this message is not to frighten us. Takot tayo. Only the purpose of this message is to enlighten each and every one of us. Na makita natin yung ginawa po ng Panginoon Jesus doon sa paanan ng krus. Amen? Nandun na, nakita po natin ang ginawa po ng Panginoon si Kristo. Nausap po siya sa Diyos at sa tao. Kinausap din po niya ang kanyang pong naging ina dito sa lupa. Siya po ay nakakita ng sitwasyon na kanyang pong purpose kung bakit po siya narito sa lupa. At naroon na nauhaw
At yung ika-anim na salita po niya ay ito po yun. Sa John chapter 19 verse 28, sabi po doon, after this, yung kanya pong naranasan, lahat-lahat, na kanya pong dinaan ng paghihirap. Jesus, knowing all that He had accomplished all these things, yung lahat-lahat na. At sinabi po niya, I am thirsty, yung panglimang salita po ng Panginoon. And in order that the Scripture, yung Holy Scripture will be fulfilled or might be fulfilled, sabi po niya, Jesus said, when He tasted the sour wine, yung pag-sour vinegar ko yun, po. And then, Jesus said, it is finished. So makita po natin na ang lahat ng bagay na pinagdaanan po ng Diyos, ang lahat po ng mga pagkakataon na kung saan nakita po niya ang mga sitwasyon po natin dito sa lupa, na isang makasalanan na nagnanais na maligtas at naranasan ang piling ng Diyos ay matatapos na. Amen? Praise God. Natapos na. It is finished, sabi po ng Panginoon. Ang salita po ito ay marami po mga kahulugan. Marami tayo po nagagamit po natin sa ating po mga pang-araw-araw na buhay. It is finished. Ang isang estudyante na nakapasa sa isang pagsusulit, di ba? Board exam o ano pa man yun. At para isang mananakbo na tumakbo at nanalo po sa isang takbuhan. Ito ay tanda ng kasiyahan, nagagala, masaya. At para naman sa isang farmers o yung magsasaka, mayroong sakahan na nasalanta ng bagyo, di ba? Anong pakiramdam doon? Matindi po yung kalungkutan po niya. So, maraming panahon, maraming pagkakataon po tayo pwedeng maranasan sa buhay po natin. Pero hindi po natin tiyak kung ano po yung magiging kaganapan sa buhay po natin. Amen? Nang sinabi po ng Panginoon dito po sa aklat ng John o sa Lucas man, nang matapos ang huling hininga ni Jesus, alam po natin, meron po makapal na tabing doon sa templo po na pinagdalaman upang mag-alin po ang mga Israelita. Ang tabing na ito na nagsisimulo ng pagkakabukod ng Diyos at tao dahil sa kasalanan ay nahati sa dalawang bahagi. Nang ibig sabihin po, dahil nahati po yun, siya po ay namatay. Ibig sabihin na ikaw at ako ay meron ng kalayaang makakalapit sa kabanal-banalang Diyos. Dahil sa ginawa ng po ng Panginoon. Dahil sa kamatayan ng Panginoon si Kristo. That how God loves us so much. Diba? Isang makasalanan pero handang ibigin ng Diyos ng buong buo without any reservation. In the words of Peter, sabi po doon, you were not redeemed because we have been redeemed by the blood of Jesus. We have been forgiven. Sabi po doon, we were not redeemed with perishable things like silver or gold from your useless way of life, but with precious blood. Amen? As of a lamb, unblemished, and spotless. This is the blood of Jesus. Pwede namang kumila ng kalabaw at patayin, di ba? Pwede namang hilahin ng Diyos ang isang tao para patayin at ibuhos ang kanyang dugo, pero yung mga bagay na yon, they were not worth it. But it is only by the blood of Jesus na kung saan tayo ay pwede makaligtas at magtamo ng kaligtasan. Amen? We are bought with a price. Ito ay isang pinakamataas at pinakamahalagang pagtutubos na ginawa po ng Diyos sa bawat buhay po natin. Si Jesus ang tanging daan na ginawa po ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Tayo yung nakautang pero ang Diyos, pamagitan ng Jesus Cristo ang nagbayad. It is finished. Isang salitang ito ay isang
kagalangan sa mga nakaligtas na katulad po natin. Pero sa lalang po ng Diablo, ito po ay isang mabigat na pagkatalo. Salvation is accomplished, redemption is attained through the death and resurrection of Christ, at wala na po tayong mailalagdag pa doon. Wala tayong kayang gawin na higit pa sa sakripisyong ginawa po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po doon sa Hebrews 9, verse 26 says that, "But now He has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of Himself." Diba? Namuhay Siya hindi para magkaroon ng savings, magkaroon ng isang marangyang buhay, but the purpose of His coming on earth is for us to be redeemed by His blood. Minsan sa buhay po natin, akala po natin, napakabigat po yung buhay po natin. Marami po pagsubok, di ba? Dahil marami po mga nakaatang na o nakapatong na responsibility sa mga balikan po natin. Napupumulit po tayo maging isang tunay na anak ng Diyos ayon sa nais ng Panginoon. Pero kapag naalala po natin yung message of the Easter message, that sabi po naman, it is finished. Christ has been risen. Doon na po natin mapapasalamatan ng Panginoon. There are three persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, na nagsasabi po sa atin that we have to live a newness of life. Sabi po doon sa 2 Corinthians 5:17, we are now a new creation. The old has passed, new has come. Bago na po tayo. May binago ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Bagong-bago na po tayo. We have our own old habits, pero sabi po na po, I have made all things new. Dapat po tayo na nagkaroon ng mga bad old habits, kailan pa po na po tayo ayon sa kalooban po ng Panginoon. Because we are people freed by Jesus to walk in victory. At dapat po sa isang mga taong nangaligtas, dapat po tayong lumakad. Amen? Lumakad po tayo bilang isang mga taong naliwanagan ni Kristo. Amen? Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. Biyernes Santo, Biyernes Santo. By the way po, gusto kong batiin po yung mga nanonood sa atin sa Baya Satellite. Sa kabilang kwarto. Okay? Gusto po kayo. Amen, praise God. So narito na po tayo sa huling salita o huling wika ng ating Panginoong Yesus. At dito po ay makikita po sa Luke 23:46, "Father, into your hands I commit my spirit." When He had said this, He breathed His last. So pagkatapos pong banggitin po ito ng ating Panginoong Yesus, ay nawala na po siya ng buhay. Alam niyo kung pag-aaralan niyo po yung salitang ito po ay isang salitang punong-puno ng emosyon. Kasi alam niyo ho, malapit na siyang mamatay, and it will be the last time na makikita probably niya yung mga tao in his physical form. Kaya ho, ito ho ay punong-puno ng emosyon at yung damdamin. Now, pag pinag-aralan po natin ito, ng mas malalim pa, may tatlo pong bagay tayong makikita rito. Madalian lang po ito. Una po, ito po yung kung saan binanggit po, it was the moment of trust. Nung binanggit po niya ito po ay punong-puno ng pagtitiwala kanino sa Diyos, sa Ama. Ano ang pagtitiwala? Alam niyo ho yung sasabihin mong, Panginoon, Ama, yung buhay ko, kinukumit ko na po sa inyo. Bahala na po kayo. Ano yung sabihin ito? Kilala niya ang Diyos Ama. Nagtitiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, ito po yung the moment of intimacy. Ito yung salita na kung saan punong-puno ho ng kalapitan ho sa Diyos. Amen mga kapatid?
Ang lapit ho niya sa Diyos. Na anytime na mawalan po siya ng buhay, alam niya ho, makakapiling niya ang ating Panginoon, Panginoong Diyos. He will be with His Father. Pangatlo, ito po yung tinatawag po nating a moment wherein yung kanyang buhay ay punong-puno, fulfilled life. Na nagawa niya po yung dapat gawin, at every point in time, pag nawala niya po siya, alam niya, nagawa niya ang dapat niyang gawin. Buong buo. So, ito pong tatlong ito, pagtitiwala, intimacy, at a fulfilled life, makikita po natin ito sa huling wika. The question is ganito po mga kapatid. Ano po yung mga bagay na nag-contribute, nagbahagi doon po sa tagpong ito na kung saan buong pagtitiwala ang Panginoon na mamamatay na po siya, wala po siyang takot. In fact, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, karaniwan ang isang tao kung mamamatay, hindi mo ba punong-puno ng takot? Sino hindi natatakot mamatay dito? Para hindi na ko kayo lumabas ng buhay. Amen? Ito yung buhay niya, walang takot na anytime Panginoon sa'yo ko. Ano ho yung nangyari dito? Pag pinag-aralan po natin ito, yung lahat ng wikang ito, makikita po natin dito yung mga bagay, yung mga issues sa buhay ng tao na sinetil ng Panginoon. Kaya ho siya buong buhay, alam niya, any point in time, Panginoon, kukunin mo ko, okay po ako sa iyo, Panginoon. Sasama mo ako, alam ko sa iyo ako pupunta. Bakit yung kanyang buhay, lahat ng issues na nararanasan ng tao, sinetil niya ho. Unang-una, yung unang wika, ano po yung issues na sinetil ng ating Panginoong Jesus? Yung issues of unforgiveness. Di mo ba? Alam niyo, kapag meron po kayo forgiveness, ito yung issue na kahit ang Kristyano, hirap na hirap lutasin. Iwanan. Ang Panginoong Isus 30 taon na buhay sa mundo. Pero yung kanyang 30 taon na yon, masasabing ito yung buhay na kung saan punong-puno ng reward sa Panginoon, punong-puno ng kalabing. Bakit ito? Kasi yung issue ng unforgiveness, wala ho sa kanya. Pero maraming Kristyano ganito. For years, Kristyano po tayo, hindi na ho yung Kristyano, pinatawag po tayo ng Panginoon, naging Kristyano po tayo, pero ang issue po natin, hindi pa rin ho tayo makapagpatawad sa tao. Pastor, hindi naman ho kasi lumalapit sa akin. Tingnan niyo po ang Panginoon. Hindi niyo hinihingi na lumapit sa Kanya ang lahat ng tao, humingi sa Kanya ng tawad. Pinatawad niya po ito lahat. Minsan ang sa Kristyano, isang tao lang gumawa ng kamalian sa atin. Ang hirap natin, inaabot po tayo ng taon-taon bago magpatawad. Si Kristo, hindi. Wala po siyang kasalanan. And yet, He was able to forgive. Why? He wants to settle this issue. Kaya ang dami yung Kristyano, kahit Kristyano na, hindi mo masaya. Ang daming wrinkles. Pati sa ulo dala-dala. Why? Kasi ang daming bagahe. Hindi ka magpatawad, kapatid. Isang tao lang yan. Si Kristo napakarami. But He was able to forgive those people who robbed Him. Ang hirap pong mabuhay ng may bagahe, may daladalang sama ng loob. Nabubuhay ho kayo, pero hindi ho kayo masaya. Nandiyan ho ba kayo? So ngayon pa lang, kung may issue po kayo sa pagpapatawad, meron mo kayong kilala, katabi nyo, hindi nyo mapatawad. Okay? May naalala po kayo, ilatag na po natin. Isettle na po natin yung issue na yan. Para kunin man ho kayo ng Panginoon maya-maya, huwag naman ho sana, masaya ho kayo, hindi ho yung, Lord, wag muna. Hindi pa lumalapit yung ano ko eh. Yung kagalit ko, huwag mo nang hintayin kapatid dito pa lang isettle na. Number one, issue ng unforgiveness. Ano pa? Yung pangalawang liwig
wika, issue ng testimony, binagong buhay. Tingnan niyo po yung dalawang magnanakaw nung makita si Jesus ng malapitan. Lord, alam ko wala kayong ginagawang masama. Ang buhay mo ba natin ay isang testimony na kung saan hindi mo ito hinaharang ang mga tao upang mapalapit po sa Diyos? Amen po mga kapatid. Kung hindi pa po kayo nagbabago, magbago na kayo. Upang makita ng mga tao kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. Si Kristo ho nung nakapayubay, nakita ng dalawa. Lord, itong tao, ito wala itong kasalanan. Kaya yung isang kriminal, kahit gaano siya kasama, nakita niya kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano ginawa? Ang Ginoon, isama mo ako sa paraiso. Nagsabi na ko sa inyo, kapatid, sama ako sa iyo, saan ka ba nagsisimba? Diyan o saan? Hindi mo maisama. Bakit? Nahiya ka. Kasi baka pagdating ng church, anong buhay natin? May issue ka ba sa ganun, mga kapatid? Uy. Amen. Pangatlo, yung issue ng third woman, ito po issue ng family ito eh. Family issues. Sino po may problema sa pamilya? Wala talaga. Ganda. Okay. Na bakit mo, alam mo malaking issue ang issue ng pamilya. Sa Diyos so, importante ang pamilya. Kaya bago siya mamatay, nanay, yung anak mo, alagaan mo, anak, yung nanay mo, alagaan mo. Ngayon, hindi na ho ganun ang sitwasyon eh. Di ho ba, may mga anak dito nagpapadala sa magulang pero masama ang loob. Ano ba naman to? Nahihirapan na kasi nga naman, hindi nga naman magpasalamat. Nasa Jollibee, hindi ko. Pero hindi ho ganun eh. Hindi ka maka-Jollibee kasi wala naman Jollibee rito. Jollibee, nagtitiis ka rito. Kaya there are times na parang ayaw mo na, pero hindi ho ganun mga kapatid. At tinuturo ho ng Biblia, mahalin po natin ang ating mga magulang. Tayo mga magulang, mahalin po natin ang ating mga anak. These are issues na dapat sa buhay ng mananampalataya ay nakikita na sinisettle po natin. Dapat ang pamilya po natin ay nakikita ng tinatawag Christian love. Meron po sa atin dito, parehong Krisyano, mag-ama, mag-ina, magkapatid, pero meron ba? Huwag na ho kayo magtaas ng kamay. Maglapitan na lang po kayo mamaya. Kung gusto niyo po ngayon na, may galit ka sa asawa mo, settle natin ito. Family issues, importante ito sa Panginoon. Why? Kasi gusto ng Panginoon, kapag sumamba po tayo sama-sama, hindi yung nandun ka, nandito siya. Amen? Bakit? May issue. Hindi mo ganun. Pangapat, my God, why have you forsaken? Ito yung issue ng Christian suffering. Most of the time, question po natin ng Diyos kapag tayo nakakaranas ng konting suffering. Sino mo nanonood ng Oh My G? Ako lang? No, sa issue pag manonood po kayo, kapag nasuyapan nyo lang, ang issue doon, yung isang anak, nawala ng tatay, nawala ng nanay, tapos nawala ng yung ari-arian niya, and because of that, nagagalit po siya sa Diyos. Ang tingin niya sa sarili niya, suffer na siya. But if you will just see, yung ano pong yan, bagamat ang tingin niya sa sarili, nagsasuffer siya, pero sa totoo lang, ang yaman niya. Nakukuha niyo po? Minsan mga Krisyano ganun eh. Ang daming blessing ng Lord, mawalan lang ng konti, kinu-question ng Panginoon, Lord, bakit mo pinagsasuffer? Pag tinignan mo, may cellphone siya, may iPhone, meron siyang dala-dalawa, meron siyang kotse, pero tingin niya, nagsasuffer siya. Okay? Para bang, Lord, bakit di mo kinu-question ang Diyos? You have to remember, when you suffer,
God is telling you something that you don't have to question the Lord because of your suffering. That's another issue. You have to settle that. Probably, it is more on your trust sa Panginoon. Kadalasan kinu-question natin ng Lord pag wala tayo ng kulang ng pera, kulang lang. Kulang lang, wala ka pa ng pera. Ay, hindi ka pa nawawalan, pero kulang lang, pero nandiyan ka na. Wala ka lang maisuot na damit pag Pasko. Okay, pag Holy Friday, hindi bago yung damit mo. These are the issues. Ano ba ho? Yung issue ng human needs, yung pangangailangan. Isa ba yan? Yung I thirst, pangangailangan yan. Totoo yun. Nangangailangan tayo. Pero ang problema, may mga siya na may issue sa materialism. Hindi natin ma-divide dito. Amen? Alam niyo, kung Krisyano mabubuhay lang ng simple, ang evangelism, yung funding sa evangelism, mas marami. Amen mo ba? So, isettle po yan. Ano ba ho? Yung issue ng obedience, yung finish, tinapos ng Lord. Sa loob ng 3 taon, tinapos niya. Issue ng, meron po ho ba sa inyo hindi makasunod sa Panginoon? Tinatawag ka ng Diyos. Nakita mo ang calling sa'yo, kailangan maghirap sa buhay. Okay? Ayaw mo. Kasi nahihirapan ka. Mga kapatid, these are the issues that were settled by Lord Jesus Christ. And because of this, He was able to face the Father without anything na dala-dala niya sa buhay. So yun si mga kapatid, masarap mabuhay na kung ikaw, wala kang nasasaktan, wala kang unforgiveness sa buhay mo. Meron ka pa hubang hindi pinatatawad. Na every time na malala mo, umiiyak ka, itong tao nito, someone wronged you. Patawarin mo na siya. Kung kayo po may issue sa pamilya, patawaran po kayo. Kung kayo may issue sa inyong pong obedience, sumunod po tayo sa Panginoon. You see, yung sinasabi po ang Biblia, if you will come to the church and you remember someone na hindi mo pa pinapatawad, then go back to that person, forgive him, then go to the church, offer your offering. Meron po ba kayong issue, mga kapatid, na kailangan niyo pong isettle? Tayo po'y sumundaling manalangin. Praise God. Hallelujah. I invite everyone to stand. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, maaaring matagal ka na pong Krisyano, mananampalataya, tagasunod po ni Kristo. Itong pitong witong ito ay may kinalaman po sa ating buhay. Kasi, nag-suffer po ang ating Panginoon. God was able to forgive everybody. Just for gusto niyo po maranasan isang buhay na masagana, kapiling po ang Panginoon Jesus. Settle these issues ngayon pa lang. Kung meron po kayong mga hindi napapatawad, sabihin niyo po, Pastor, tulungan niyo po akong manalangin. Gusto ko po i-settle lahat ng issue ito. Ora mismo sa oras nito. Kapag kung ikaw yan, may issue ka pa sa pamilya mo, may issue ka sa obedience, may issue ka sa suffering, taas mo yung kanang kamay, tutulungan po namin manalangin. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Kung may issue po kayo sa inyong mga asawa, sa inyong pong anak, it's time for you to settle these issues and face the Lord face to face.
Hallelujah. Iyak po natin ito sa Panginoon. Hingin po tayo ng kapatawaran. Alisin po ng Diyos sa kabigatan sa ating mga buhay. Hallelujah. At mamuhay po tayo na may kasiyahan sa ating Panginoon Jesus. Father, in the name of Jesus, Panginoon, salamat po. Sa testimony ng buhay ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, sinettle siya po ang several issues sa kanyang buhay. Hindi po siya nagkasala, kundi para po ito ipakita sa aming Panginoon. Ang bawat isa sa amin mga may issues na kinakailangan po namin isettle, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon. And Lord God, hallelujah. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob upang kausapin, humingi ng tawad sa mga taong nakagawa sa akin ng kasalanan, Panginoon. Lord, masettle po itong issue ito, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, hayaan niyo po, Panginoon, na kayo po ang makita sa aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, hallelujah. At sa aming buhay nito, Panginoon, hayaan niyo po ito'y maging kumpleto, Panginoon, upang ito makita sa pagdating ng panahon, Panginoon, na kami pong tatawagin, O Diyos, ay masasabi po namin sa aming buhay, Panginoon, narito po ang aking Espiritu. Iaalay ko po sa iyo, Panginoon. Buong buo, O Diyos, may pagtitiwala, Panginoon, at may kalapitan po sa inyo, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, ang buhay na ito. Isang buhay na masagahan at kasiyasiya, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pagpapatawad. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng pagpapahalaga, O Diyos, na buong nga, Panginoon, ng pagtatalaga ng buhay na ito, O Diyos. Once again, Father, we offer to you our lives, O Lord. Into the hands, Lord, we commit our spirits in our lives, O God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.